Sa mga special features ko ngayon tungkol dito sa Basilan series ay yung mga kwento ng 13th Scout Ranger Company. Kasi dito sila binuo at dito sila napabakbak ng todo. Isa sa mga original na member ng 13th Scout Ranger Company si Master Jogelito Dayanan. Tawag namin sa kanya Master Day. Matibay-tibay, as in sobrang tibay. Yung buong-buo na warrior, Master Day. So, meron pa siyang pinanggalingan na unit pero hindi yun ang pag-usapan ngayon. Ito yung 13th Scout Ranger Company siya. Kasi sila yung tunay na dumaan dito. Noong 2010 nagsimula. Master Day, ikwento mo nga yung pagbuo nyo ng 13th SR and then sa unang encounter tayo. Ako po si Sergeant Dayanan, 880085, MS Medical Service, Philippine Army. Ikwento ko lang yung true story ko about sa isang organic ng Ranger na CAS Class 235-2009. Ikwento ko yung war story ko dahil ito ay para matutunan din ng mga kuan din, yung mga bagong sundalo ngayon kung ano ang mga titipis dati ng mga kalaban dito. Simulan ko sa 2010 nang namatay si Lit Basal na under ni Captain Aling noon, yung CO namin. Tapos yung 4th Battalion noon nakahawak sa amin. 5 kumpanya kami noon. Kami is dependent company ng yung batalyon na 4th Battalion dito. Si Lit Basal is na sabugan ng tubo, launcher, grenade. Sila ay magkatabi ni Sergeant Orduño. Ang posisyon ko noon is isang gunner kasi kami ang nagbuo sa 13th Company dahil 55 kami na private at ang mga senior namin, yung mga na-absorb na galing IB na 172, 173, 174. Pinagsama yon. Tapos si Lit Basal at maraming nawundid siya doon sa Maguindan, Albarca. Ang operasyon dito, sobrang hirap. Kasi ikaw na lead scout, ako, posisyon ko nung gunner, nakikita ko sa mga senior ko, ang lead scout namin noon, mga kabats ko. Tapos yung susunod, yung team leader namin, M16 with tubo yun, pero siya naging lead scout. Kasi yung ginagawa namin noon, stick ang ginagamit namin noon para makarating doon sa target dahil sa sobrang landmines dito. Puno ng landmines ng 2010. Yun na nga, mahirap mamatayan ng tropa na lalo kasama mo sa ilang years, binuo ang 13th Company, sama-sama kayo kumain, sama-sama kayo matulog, saan kayo punta. Yun nga halos napaiyak ako noon. Yun na pinilit ko na kwan talaga na mag-schooling ako ng Ranger. Kasi sabi ko mag-Ranger ako, marami pa akong matutunan. Talaga. Tapos, nang namatay si Lit Basal, after namatay si Lit Basal, lahat na mga kabats ko, 55 kami. Pagbalik dito sa sa Ongkayapukan, dyan man yung kampo namin, nag-decide si Sir Aling kung sino mag-Ranger. Ngayon, marami gusto mag-Ranger. Ang ginawa, kasi sobrang dami kami, 55, naging bunot-bunutan. Hindi ako isang nabunot doon sa mag-schooling ng Ranger. Class 1, sa company namin, sa private, nag-volunteer na lang ako. Ang may isang kabats ako na ngayon, umalis na din serbisyo dahil nga sa gulo noon. Umalis siya sa Marawi noon. Alis na, may negosyo na siya. Marami na siyang sasakyan. Tapos, ang Ranger yon binigay niya sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, si Lino,
ang kabatch ko na si Lino, kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makapag-ranger kaagad. Is R179 ako. Buong isang class lang ako. Is R179 2011. Master, bakit nung panahon na yon parang feel nyo kailangan yung mag-ranger? Ano ba talaga sitwasyon dito noon? Nandito kami sa Ungkayapukan. Ito yung dati nilang kampo. Kailangan sir, kasi kung sa TTP sir, mas the best sa TTP sir ang ranger. Halos, ang ranger kasi hindi talaga maglakad kung hindi sure ang target sir eh. Tapos sa TTPs, bago ang movement talaga sir, ang movement, kung sa musang, halos hindi gumagalaw masyado. Lalo kung palapit na sa target, ang target is 200 meters or mga 100 meters, ginagapang na namin noon. Tapos ako, laking pasalamat ko sa mga senior ko, yung nag-retired na, lalo sila ni Master Pakako, Sarit Tubes, yung mga sila ni Sarit Orinya, yung mga senior na naglilid sa amin, sila ni Master Goyo. Si Master Goyo, hindi ko makalimutan. Retired ka na ngayon, Master. Sana maayos ka pala. Isang Goyo? warrior Si ka. Si Hill? Hill Goyo? Yes, sir. Tao Yun. dati. Hindi ko makalimutan yun. Yun talaga nag-assault siya pero yung tropa ang minamanage siya. Ngayon, parang kinakalibutan ako sa mga kwento ko eh. Tumatayo yung mga balahibo ko. Pero masaya kasi yung mga senior dati, maraming tinuturo. Ngayon, nandito naman ako ngayon sa Basilan. Bumalik naman ako sa Basilan. Nandito ako ngayon sa tipo-tipo. Bumalik ako dito sa Basilan. Ngayon, dito na ako sa 113 DRC. Kasi gusto ko dito kasi ngayon, medyo mga bata dito ngayon yung mga sundalo sa 113 DRC. Ang gusto ko, ang knowledge ko na kaalaman dito sa operasyon, yun ang tinuturo ko ngayon. Tapos tinuturo ko, tapos sa mga training, na-sign ako sa training, tinuturo ko din. Yung ako, CS ako ng 2009, 235, Kabanglas. Ngayon, pag-graduate namin ng October, nagbuo ng company, yung 13 company, binuo nga. Tapos marami kaming private na na-assign sa kumpanya. 55 kami. Tapos halos kalahati doon, mga ranger. Pero ang iba doon is galing ng IB na nag-ranger, na-absorb. Yun na nga, yung 172, 173, 174 napunta sa amin. Tapos dinagdagan ng mga ranger musang talaga, ng mga old musang. Yun na sila ni Master Goyo, Master Pakako, Master Yukugko, Master Espiha, Master Carpio, yan, mga kuwan. Tapos ang CEO namin ay si Sir Aling. Tapos ang XO namin noon, si Sir Babaran, PL, si Sir Pulido, tapos si Sir Asistores. Yun, si Sir Asistores, hindi ko din makalimutan yan hanggang ngayon. Proud ako na officer yan. Walang kaba. Sige, Magaling yan. kasi kaibigan ko lahat ang binanggit mo. Yun. Okay. Nung binubuo nyo yun, siyempre kasi 13 di ba? 13. Anong Yes, feeling nyo nun? Kasi, ayan, si Hill Goyo, pag private niya, ako commander niya eh. Oh, sir. So, anong feeling nyo nun na 13 eh? Swerte ba to? O Oo. blank eh? Anong feeling nyo nun? Hindi, yung dami na nagsabi sir talaga na yung 13 is malas na number. Pero hindi kami nag-isip na malas eh. Kasi proud kami na 13 na yun ang pioneer kami sa 13 na private na binuo. Kasi nag-bis company pa eh. Bis company, nag-bis officer pa si Sir Aling. Oh, gaano katindi yun.
hirap yun. Sa isang officer na CO ka, 55 kami na private, tapos ang senior noon, halos 40, mahigit, or sabihin natin 50, bali strength namin is 100, ganon. Hirap hawakan yung kung paano i-divide ng CEO, ng mga officer. Doon ako bumilib. Tapos, ang kagandahan ng doon kasi, kami mga private noon, tinitrain kami talaga ng mga senior namin na sumunod kung anong titipis, kasi marami ding karanasan yung mga senior noon, mga master, mga batikan na din sa ranger, kung paano nila ilid, turuan, training, ayad-ayad, lahat, tinuturo. Tapos sa enkwentro, dati, operate kami dito 2010. Ang ginagawa namin, may baon-baon kami ng pala, yung pala na maliit, yung may buhay pa nga mga pala ngayon. Ang ginagawa namin, sir, bago kami matulog, magukay muna kami. Gagawa kami ng paksol eh. Parang yung sabi na binabaon mo ng katawan mo ba? Kasi ukay ka muna paksol, doon ka matulog, rubber mat lang. Tapos bawal kami magduyan noon. Yun ang pinaka-the best, bawal magduyan. Tapos, dito kami sa noon, sa Maguindal, Albarca, itong Basilan Peak. Halos area. Itong Basilan Peak nasa likod ko. Memorize ko ang train dyan. Halos ang mga baboy ramunga dyan, masasabugan na lang sa mga tanim ng landmines ng kalaban. Mamatay na lang, maamoy, bumabaho na lang. Gaano ka notorious, master, noon yung, di ba, Albarca, Maguindan, yan yung mga ano nyo. Pero nung panahon na yon kasi napaka-notorious ng Basilan dahil grabe sa gulo di ba? Grabe, sir. Si Mike dito na tinamaan, Oo, sir. May si Sir S.S. Torres, tinamaan na yan sa Bunganga, tagos dito. Yan, kuhan yan dito, parang nawalwal talaga. Ang humila din dyan, yung kabats ko na si Staff Sergeant Pobadora ngayon, na kabats ko, staff na siya. Ayun dyan. Witness yung mga kabats ko, marami yan sila. Doon sa Maguindan na enkwentro yun. Yun ang mga officer. Yung mga officer ng umpisa 2010, sir. 2010, yun. Hindi kami makalimutan, sir, kahit ngayon, mga matataas na sila. Tulad kay Sir Aling, parang Colonel na yata, full page na, mga ganon. Pati si Sir Pulido, nakita kami doon sa Mount Apo, sa baba, yung nag-compete. Sumali siya doon. Sniper na si Rudy. Sir? Sniper na si Rudy. Nag-compete kami, sir. Sniper to sniper. Kalaban namin mga yung SAP. Mga pulis, mga civilian. Yun ang kagandahan. Tapos yung sila ni Sir Babara, nakita din kami. Sila Sir S.S. Torres. Yun, hindi kami makalimutan ng mga officer yan. Dahil Kabanglas, pagkasabi Kabanglas, may kasabihan niya Kabanglas, magaling tumakas. Magaling tumakas. Yun ang kasabihan daw. Sige, Banat. Una nyong encounter. Yung pangkwentong yung tipong unang hindi mo makalimutan na encounter nyo sa 13. Sige nga, kwento mo, sir. Yung unang encuentro, yung 2010, yung kay Lit Basal, sir. Yun. Paano? Ngayon, sir, marami yon. Ang kalaban, sa spillway kami dumaan, sir, papuntang Maguindan. Kung laking Basilan ang lalo sa mga ranger, alam yan dito, spillway. Papuntang Maguindan, going to Albarca. Yun, sir, spillway kami dumaan. Pumasok kami is madaling araw ang pasok namin. Ngayon, madaling araw, iniwan yung pack, nag-decide, iwan ng pack kasi malapit na sa target. Dandahan. In-accept namin noon na kunti ang kalaban. Iyon ang mali. Akala namin kunti ang kalaban. Ngayon, na-enkwentro. Itong si Lit Basal at si Sergeant Ordonio, Sergeant Ordonio, kamusta? Kung nakikita mo ako, ikwento ko din yung kwan. Ito si Lit Basal, sir, magkatabi sila.
Ngayon, ang kalaban, ang kwentro na kami, mga ganitong oras, sir, mga 5 to 6 na. Parang agaw liwanag, agaw, kuwan na sir, pa labas ng sikat ng araw. Ang kuwan sana doon, sir, ang target talaga doon is gabi papasok, ang madaling araw. Nalit lang kunti ng oras, sir, eh. Ngayon, nakapasok na, okay na, pasok na, pasok. Ngayon, nakapasok, kung naka-line formation, naka-file formation pala, pasok. Ngayon, engage ang kalaban, engage namin dito, itong bahay na engage. Pag engage, ngayon, hindi namin nakalain, ito, volume fire. Kaming mga kabats ng mga gunner, sobrang hot. Kasi private nga sir eh. Gusto, warrior eh. Nakakuan pa dito, nakalagay, mga bala dito nakalagay, lalo gunner dito, kabilaan yan. Pero okay yon. Lamang kami sa una sir, lamang, sige, okay. Lamang. Sa mga officer, okay din. Mga magagaling mga officer nun sir. Yung nagdadala namin, sila na Sir Ali, magagaling. Yun, sige lamang. Ang kuan sir, sa katagalan, maabot yata ng 30 minutes, mahigit pa, ang kwentro. Bagbag ng bagbag. Ngayon, hindi namin alam sir, ang kalaban pala, nagliliter C. Ang kalaban dito, sir, naglilitersi sa katagalan hanggang umabot ng Pintakasi, sir. Pintakasi, umabot na. Akala namin yung kalaban, iba, tumatakbo. Walang mga baril. Kasi ang tingin nila dito sa sundalo, makakita sundalo is, sinapang ang baril. Baril talaga, gold is gold ang sundalo dito. 2010, gold na gold ang sundalo. Yun, sir. Nang kuwan na sir, itong dalawa, as team leader, si Lit Basal, tapos si Sir Litardunyo, magkatabi sa puno ng niyog. Ngayon, bigla lumipad tong kuwan, tubo sir, yung linser sir. Umatak na yung doon kay Lit Basal. Ang tumama kay Lit Basal, halos parang dito tumama sir, sa dibdib. Oh. Dibdib. 2 o 3. So, 2, 3 sir. Ngayon, halos dito lahat sir. Maganda si Sarit Dunyo, sir. Iwan ko, anong may anting-anting siya kasi kunting shaft na lang sa kanya pero sinalo lahat ni Lit Basal, sir. Ditong tama. May bis na yun, sir, pero one pa rin, tumama pa rin. Dito sa liig, sir, mga shaft nail. Ang nakamatayan niya dito, sir. Kamatayan. Dito talaga liig, tama. Yun ang kwan, sir. Tapos, nang kwan na yun, sir, hingi na ng fire support. Itong mga kanyon, kasi may nilagay naman tayo na kuan, TRP sir, mga TRP. Yun na, pinatakan sir, pinatakan. Yun na, ang kalaban, medyo matras. Tapos ang okay ng kuan, okay na sir yung inibak na namin si Lit Basal sir. Binalik namin sa kampo. Tapos diniretso na namin sa kuan, sa morgue. Si Lit Basal lang una yung unang casualty ng 13. Yes sir, yun ang pinakauna sir na casualty noon. Kasi hot din yun sir eh. Sobrang tapang din. Galing din yun sir na na-absorb siya ng kwan sir, ng Ranger. Ito, tribute to sa kanya at maari mga anak niya o asawa niya mapapanood Sir, dito. So mapapanood binibigyan natin ng parangal yung... Sir. Ilonggo yun sir, Ilonggo. Yun. Na ikaw noon master, parang yun yung mga una mo eh. Unang bagbagan. Andito ka ngayon, veterano after 15 years, nandito ka sir. ulit eh. So parang, pero parang hindi 16 na sir, masyado ngayon sir. nagbago. 16. Ngayong August 1. Yung mga ganun na style noon, tibay ng kalaban dito, nililetter C kayo, no? Tibay talaga sir, sa tibay. Tapos, ang mga baril dito sir ng kalaban, tapos makakita ka ng kalaban dito sir, pungo sensor, nakalagay ng pula na dito sir, nakabalot sa ulo, tapos yung baril na may kwan, sa dulo, sa baril. Kapag may pula na nakalagay dyan sir, yan, mag-assault yan. Yan ang pinaka-warrior nila dati dito sir. Warrior. Nag-assault sir na parang hindi tablahan ng bala. Yun ang kasabihan nila noon. Pero kami, as sundalo tayo sir, hindi kami naniniwala na hindi matablahan ng bala. Ang kwan namin noon sir, ako unang enkwentro ko, hindi ko alam, nanginginig ako na may halong kaba, na may halong exciting. Ang baril ko noon na dala, minimi sir,
Minimi. Tapos sir, minimi gunner, minimi. May baon pa ako isang kwan yan sir, ah isang Link. hindi sir, hindi link. Isang barrel sir. Kasi ang minimi sir, sa katagalan na putukan noon sir, makaubos ng 500 rounds o 1,000 rounds, bumibigay na ang barrel sir. Umuusok na, umapoy. Ngayon, nauubos man ganun kadami sir na bala. Ang ginagawa, nagbabaon kami sir ng kwan. Kung ma-enkwentro, palit. Kahit na nandun sa kwan sir, sa enkwentro site, kapag hindi na puputok na, kasi sa katagalan yun sir na putok, hindi niya na mahit yung effective range ng kwan sir, ng bala. Parang sa harap na lang pumapatak, hindi na umaabot talaga sir. Ganun ba? Ganun pala Oo, sir. minimi? Kung sa kwan sir, parang ang bakal lumalambot sa katagalan sir, lumalambot. Ganon. Yun na ang advice ng CEO namin dati, yung mga officer, magdala. Kahit mabigat sir, dala kami. Kalakasan pa man namin noon private. Tapos dito ko naranasan sir na na walang babaan sir eh. 2 months. Ikwento mo nga muna kasi mamaya yung second encounter mo. Pero anong buhay niyo noon na mga private dito ng mga panahon na yon dito? Ang buhay talaga namin dito sir, panahon yun, 2 months sir. 2 months na walang babaan sa bundok. Halos doon na kami natutulog. Kasi yun nga, kailangan i-peaceful, gawin peaceful. Yun ang kwan noon. Yung kwan pa namin noon sir, proud din ako sa kwan namin, yung brigade commander no na si Sir Galvez sir. Yun. Retired naman si Sir Galvez din. Sir, magandang araw sa iyo sir. Yun sir. Tapos ang kwan talaga sir dito, 2 months, hindi kami baba, 3 months. Dito namin naranasan sir na nag-ooperate kami na wala na kaming sahod pala, wala nang SE. Kasi nag-focus kami sa operation sir. Yung admin matters na namin sir, parang release day na kami noon sir eh. Napapabayaan na dahil sa sobrang Sobrang busy sir. dito. Sobrang busy. Pero nagawa ng paraan man yun sir. Okay man yun. Nagawa, bumalik ang sahod, bumalik isip. Pero ang kawawa yung company sir. Kasi nagsuffer ang company kung problemang CEO namin, mga opisyal, kung saan ka kuha ng pangkain, support. Pero believe ako sa mga officer kasi nagawa ng paraan. Di si Master kasi, Master Dai, hindi ko pa sabihin kung saan elite unit siya nang galing. Pero napaka-professional na sundalo. And yung mga professional na sundalo, karamihan na na-meet ko kasi, nanggagaling yung pagka-professional niya sa mga unang-unang unang-unang buwan at taon niya sa isang unit. Kung kamas-kamas yung unit, wala eh. Pero kung maayos yung unit, tingnan mo, dala-dala niya. Basta, hindi ko pa sabihin ko anong unit. Pero ang tibay-tibay ni Master. Ikwento mo nga muna yung style ni na Rudy, Rudy Pulido. Hindi na-feature ko na sila. Si Mike, si Rod Babaran. Si Sir Ali. Anong style ng isang Ranger officers tsaka Ranger NCOs noong mga panahon na yon, bakit solid na solid yung 13 SRC? Ang maganda noon sa 13 SRC Warrior Sirs Company sir, yung NCO at yung officer nagkakaisa sir. Tapos kung may planning, tapos kami na mga lulis, mga private sir, alam namin sir, umpisa tel scout hanggang taas, alam namin yung operasyon. Tapos sila, kapag magdala sila ng tao sir, nililid talaga nilang tao sir, katulad kay Sir Aling. Yun, pag sabing mag-command Sir Aling na ganito gawin, pag-assault talaga, walang maiwan. Kung maiwan ka doon sa tinataguan mo sir, hilain ka ng mga senior eh. Lalo si Master Goyo. Yun, Sige. Master Goyo ngayon, may tama na yun dito. Ako yun, akong commander niya. Ako si Sir Pulido. Bilib din ako doon. Sir Asis Torres, Sir Babaran. Yun, mga kwan natin, mga officer. Go. Tapos ang kagandahan no, sir, kahit junior kami, hindi kami tinitingnan na proud sila na mahina. Hindi. Proud sila na isang kabanglas na CS Kabanglas 235. Proud sila. Bakit? Ang swerte daw nila kasi kahit marami kami, 55 kami, hindi madali kami i-handle.
dali kami handle. Tapos pagdating sa operasyon, nerves, yun nga, hot na hot daw, mainitin, mainit sa inkwentro. Gusto nga, ang kwan noon sir, ang kami magkabats, ang gusto namin na mag-operate na lang mag-operate compare na magtambay kami diyan sa kwan sir, diyan sa Kabangalan. Diyan ang kampo namin sa Kabangalan noon sir. Si late Basal ba, batching mo? Hindi yun sir, senior yun sir. Senior? Oo, galing ibang unit yun sir sa IB. Tapos nagkuhan yun sir, nag-ranger, 173, 172, ganun sir. Tapos na-absorb sila. Tapos na-absorb yun sir. Sila ang nagbuo din sa mga starting company sir. Starting company. Sige nga, NCOs, balik tayo sa NCOs. Kasi gusto kong i-ano mo lang gaano katibay. Kasi yung mga officers, kilala ko sila, matitibay talaga. Pero yung NCOs, katulad mo, private ka Yes sir, noon, di yes ba? sir. Gaano ka-importante talaga yung tibay ng NCO noong mga panahon na yon na kasi si Hilgoyo na Oh sir. idol mo, private siya nung ako commander niya. So alam ko rin sir. yung galaw niya. Oo, galawan sir. Gaano ka-importante sa 13 SRC yung ganun, yung tibay ng mga senior NCO? Yung noon sir, ang 13 SRC sir, sa NCO talaga sir. Leadership ng mga NCO matibay at samahan sir. Samahan. Tapos, sa company parang sir, sa level ng company, makita mo na yung NCO talaga na, na maganda yung sulit talagang samahan. Tapos pagdating doon sa operasyon sir, sulit din ang samahan. Kasi nagkakaisa sila. Sila ni Master Goyo, Master Pakako, si Master Tungga, si Master Espia. Iba, hindi ko nabanggitin kasi nakalimutan ko na din pero yun talaga, mga sulit yun. Lalo si Master Goyo, Master Pakako, yan, mga sulit talaga yan. Yung mga kwan yan, mga platoon sergeant sila noon, yun. Sa kwan sir, yan pagsabi na, yun na nga sir, sa operasyon, wala akong masabi sir. Super na mga NCO yun. Kasi dito kasi sa katulad ng ganun na unit, na elite unit, ang sikreto lang naman, leadership by example ng leadership, mga, sir. wala mang iba Wala sir. Kung ang leadership sir sa isang kumpanya, kung magpaksol-paksol sir sa isang kumpanya, walang mangyari ang kwan sir. Magpaksol to ang Ilocano, Ilonggo, Bisaya, ibang lingwahe pa. Kung magpaksol-paksol ang isang kumpanya, sira yan sir. Doon pa lang, ang leadership ng isang senior NCO, bagsak na sir Bagsak na talaga. Yun ngayon, nandito ako sa DRC, sa 113 DRC. Bago pa man ako dito, nang April 1 mo lang ako napunta dito. Yun ngayon, kami, kasi ang CEO ko, Ranger din. Proud din ako sa CEO ko ngayon na si Sir Rigaspe, na CEO sa 113 DRC. Kasi pati yung first sergeant namin, kami ng mga NCOs dito, nagkakaisa. Ngayon, dandahan develop namin, i-develop kung anong mga karanasan ko dito, 2010, ngayon yun ang ituturo ko din sa mga junior ko. Kasi ang mga halos junior dito, ang pinakamarami, PFC, Corporal Private, yun ang pinakamarami. Yung Sarinto, konti lang talaga. Kung anong, kasi hindi pa rin nagbago ngayon sir Nabawasan mang konti ang kalaban, pero sira pa rin. Yung titis nila ng enkwentro, ganun pa rin. Enkwentro. Yun ang tinuturo ko ngayon, dinandaan ko. Tapos, dito, ininganyo ko talaga yung tropa ko ngayon na yung mga junior ko na mag-ranger sila. Ranger or SF. Kaya mag-schooling talaga ng regular course. Kasi ang regular course, lalo kung ranger ka, makuan mo talaga, nasa dibdib mo talaga at sa puso mo. May kasabihan nga di bali mapahiya. Di bali mamatay, wag lang mapahiya. Yun. Yan ang first episode ni Master Day. Matibay-tibay yan.